Bakit kay ganda kay siglang mundo kung ikaw ay bata pa? Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Magtampisaw ka sa tubig, maglaro ka sa kalsada. Hulin mo ang ikot ng mundo kung ikaw ay bata pa. Ayoko maging doktor. Ayoko maging doktor. Wow! Mabuti naman. Baka nahihirapan na kayong tatlo. Nasaan ba ang ibang mga kasamahan ninyo? Matatapos na po naming tatlo ito. Nanggugulo lang naman po sa amin sina Tommy at lalong tatagal. Hindi ba? Oo. Totoo po yun. Ah, mabutit kaya ninyong tatlo. Hiya! Tayo na. Tapusin na natin ito. Nan! Hoy, Nan! Gusto mo ba ng mansanas, Nan? Sa akin sana itong malaki, pero sa'yo na lang. Kung gusto mo, sa'yo na lang, Staffy. Talaga? Nan, sandali lang. Baka naman gusto mo itong mansanas. Hindi ka panipaniwala. Dati lagi kaming nag-aagawan. Ano ka ba? Mula nung pumanaw sa Ginoong Brooke ay palagi nang malungkot si Dan. Isang linggo na nakakaraan. Aba, nag-aalala din yata ako sa kanya. At ganun din kina Demi at Daisy. Daisy, tingnan mo! Kuya, bakit suot-suot mo yan? Daisy, hindi ko sinasadya. Huwag ka nang umiyak, Daisy. Pasensya ka na, kuya. Hindi ko lang mapigilan ang aking pag-iyak. Alam mo ba, Daisy? Gusto ko ring umiyak. Ayoko lang maging malungkot si nanay. Kuya! Naalala ko si tatay. Pakiramdam ko, katabi ko siya. Jo, mas mabuti pang pabalikin mo na sa Plumfield sila Demi at Daisy. Ha? Makakabuti sa kanila ang kasama nila ang kanilang mga kalaro. Kaysa rito na parati na lang malungkot. Pero mag-iisa ka. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Meg, paano mo nagagawang maging mahinahon sa ganitong pagkakataon? Alam mo, Jo, panatag ang loob ko. Alam kong kasama ko pa rin si Jan. Sa loob ng 12 taon, ng maligaya naming pagsasama, hindi ito kaagad mabubura sa isip ko. Parati ko pa rin kasama si Jan sa bawat sandali. Meg, Sa iyong pangangalaga ko ihahabilin sila Demi at Daisy. Oo. Enjoy watching BitsTV.com. Ayoko maging doktor! Ayoko maging doktor! Hindi ba naging mayaman si Ginoong Brooke nung siya'y nagtatrabaho pa? Hindi. Wala ba siyang ginawang katangi-tangi sa buhay niya? Wala. Kung ganon, mabait pala siya at marangal na tao. Oo, isa siyang payak at simpleng tao. Mabait at marangal na nilalang. Mga dahilan para ipagmalaki ko si John Brooke.
pero wala siyang katangi-tanging bagay na nagawa sa buhay niya. Siya ay mabait at marangal na tao. Yun lang. Nan, kahanga-hanga kang bata. Pagsikapan mong mabuti na matupad ang iyong pangarap. Paghusayin mong pag-aaral. Bakit ganon? Maayos na ang kalagayan ng inyong ama. Huwag mag-alala, sinisiguro ko. Bakit ganon? Bakit ganon? Nan, kamusta ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Tila maputla ka yata. Maputla? Sinisipon ka ba? Sipon? May dinaramdam ka ba? May sakit ka ba? Ano? Ano sabi mo? Anong pinag-uusapan nyo? Matamlay po si Nan at parang sisipunin. Sisipunin? Aba, may konting lagnat nga. Buti pa'y bumalik ka muna sa iyong silid at magpahinganan. Franz, pakihatid nga siya sa kanyang silid. Opo. Nan, halika na. Nan, magpahinga ka muna ngayon. Kaya pala naging matamlay at tahimik siya nitong mga nakaraang araw. Sigurado akong lilipas din yon, Asya. Pero kailangan tingnan pa rin siya ni Dr. Fate. Pakisabi kay Cyrus na sunduin ng doktor. Opo, Ginang Jo. Nan, narito ang gatas mo. Oh? Oh. Oh. Wala po siya sa kamalig. Wala rin sa sabsaban. Wala rin po sa kwadra. Ganon din po sa ikatlong palapag. Nilalagnat pa naman siya. Baka kung ano mangyari. Wala po siya sa museo. Ginang Jo. Huwag kang mag-alala, hahanapin namin. Nan! 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 Nasaan ka? Oh! Columbus, hanapin mo si Nan. Nawawala siya. Nawawala? Baka sakaling naisipan niyang magpunta rito, Meg. Hindi. Hindi siya napupunta rito. Ah, ganun ba? Nan, nasaan ka? Sandali! Nan! 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 Gumising ka! Nan! Ang taas-taas ang lagnat niya! Nan, gumising ka! Nan! Sandali na lang. Malapit na tayo umuwi. Tumatag ka. Ginang Jo. Huwag ka munang magsalita. Pinuntahan ko po ang doktor kanina. Ha? Hindi ko po siya nakita kanina. Nan, wala siya. Dr. Faith, bakit hindi gumaling si Ginoong Brooke? Hindi mo siya napagaling. Nan, huwag ka magsalita ng ganyan. Ano sinasabi mo? Ayoko maging doktor! Ayoko! May karamdaman sa puso si Ginoong Brooke.
Pareho sila na sakit ng nanay ko. Wala na sila. Ang sabi ni Dr. Fate ay huwag daw mag-alala. Wala na si Ginoong Brooke at ang nanay ko. Ayoko na maging doktor. Nan, huwag ka magsalita ng ganyan. Nan! Bilang Diyo. Bilang Diyo. Nan! Gumising ka! Nan! Dan, bilisan natin! Ya! 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 Meron siyang pulmonya. Pulmonya? Gagaling din siya kapag bumaba ang kanyang lagnat. Oy, mga bata! Sige, magsibalik na kayo sa inyong mga silid. Pero... Naririto na si Dr. Fate, kaya wag na kayong mag-alala. Hala, magsibalik na kayo sa inyong mga silid. Sige na. Dr. Fate, nakahanda na po ang mainit na kape sa ibaba. Mabuti pa ay magpahinga muna kayo. Maraming salamat sa inyong pag-aabala. Matatagalan pa bago siya gumaling. Tayo na, Doktor. Sa tingin ko ay hindi rin naman ako makakauwi sa ganitong panahon. Enjoy watching BitsTV.com. Ako na po ang magbabantay. Mamaya na lamang po kayo bumalik kapag nakaidlip na po kayo. Matatagalan pa raw po ayon kay Dr. Fate. Magpahinga na kayo. Minsan nabanggit niya sa akin na gusto niya maging isang magagamot. Gusto pa rin niya kaya lang nabigla siya sa pagpanaw ni Jan. Sana ay matagal ko nang napansin na labis niyang ipinagdamdam ang pagkawala niya. Fritz, nauunawaan ko ang nararamdaman niya. Tungkulin ng isang manggagamot ang pagalingin ng kanyang mga pasyente. Pero sa kabila ng siyentipikong kaalaman sa larangan ng medisina, marami pa rin mga sakit na wala tayong maihanap na lunas. Ngunit balang araw, malulutas din ang problemang ito. Sa ngayon, pagtiyagaan muna natin kung ano ang meron. Ganun lang. Ganun din, sinasabi sa akin ni John sa mga panahong sinisisi ko ang aking sarili. Noong bago pa lang ako sa medisina. Nan, naririto lang ako. Narito ako sa tabi mo. Ano kayang ginagawa niya ng Demi at Daisy ngayon? Nanay, bakit po kaya ginawa ni Nan yun? Sa tingin ko, napalapit na ang damdamin ni Nan sa iyong tatay. At nalulungkot siya sa pagyaon nito. Kaya ba umalis si Nan? Demi, gusto kong alagaan mo ang iyong ina at mga kapatid na babae balang araw. Siyempre, aalagaan ko rin sila. Kung magkasama tayong kakalinga sa kanila, ay magiging panatag ang kalooban ko. Magagawa mo ba? Opo, tatay. Nanay, bukas po ay babalik na po ako sa Flamfield. Demi, pinagbiling po ni tatay, mag-aral daw po akong mabuti upang balang araw, maalagaan ko po kayo, pati na po sina Daisy at Josie. Sa tingin ko po, madaling gagaling si Nan kapag nandun kaming dalawa ni Daisy. Tama, Demi. Maganda ang naisipan mo. Kumusta na siya?
Napakataas pa rin ang kanyang lagnat. Joe, ako muna ang magbabantay. Kailangan mong magpahinga. Hindi. Gusto kong ako makita niya kapag nagmulat siya ng mata. Sige. Joe. Ha? Wala na siyang lagnat. Sa palagay ko'y gagaling na siya. Ha? Ginang Jo? Nan, magaling. Magaling ka na. Dr. Faith? Nan, wag mo nang ulitin ang ginawa mo, ha? Nabahala kami. Doktor. Ay, salamat! Nan, matulog ka na. Sa paggising mo ay lalong bubuti ang pakiramdam mo. Hindi ko po sinasadya. Akala ko po, hindi ko kailangan ng isang manggagamot. At ayoko maging manggagamot. Kapag naging manggagamot ka na, malaki ang may tutulong mo sa pagsaliksik ng gamot sa mga sakit na wala pang natutuklas ang lunas. Hindi ito ganong kadaling gawin. Makinig ka. Nais kong malaman mo na si Jan ay mayroong ipinagbilin tungkol sa kursong nais mong kunin pagdating ng araw. Si Ginoong Brooke po? Ano ito? Salapi na naipon namin mag-asawa, maliit lang na halaga. Ngunit nais namin gastusin ninyo ito para sa pantustos sa mga mag-aaral na kumukuha ng medisina. Hindi lingid sa aking kaalaman, mahirap pagalingin ang medisinang tinataglay kong sakit. John. Alam kong kaunting panahon na lamang ang natitira sa akin, Dr. Faith. At sa panahong malalaki na ang aking mga anak, sana matuklasan na ang lunas na gamot para sa ganitong uri ng karamdaman. Maraming kabataan sa kasalukuyan ang masigasig na nag-aaral upang maging isang manggagamot. Sa kasamaang palad ang ilan sa kanila ay nagdarahop, ngunit may angking talino upang magkatotoo ang kanilang pangarap na maging dalubhasa. Sana makatulong ang munting halagang iyan para sa kanila. Maaari sigurong magtayo kayo ng isang pundasyon o samahan para sa mag-aaral na karapat-dapat tulungan hanggang makatapos sila. Ano po ang pundasyon? Isa yung sistema upang matulungan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga donasyon. Nagsisikap itatag ni Dr. Faith ang samahang ito upang magkatotoo ang pangarap ni Jan. Tinutulungan namin siya ni Fritz sa abot ng aming makakaya mag-asawa. Nalungkot kami ni Fritz na magbagong isip na maging isang doktor. Nakakasiguro pa naman kami na magiging dalubhasa ka sa larangan ng medisina, Nan. Ginang Jo. Enjoy watching FitzTV.com. Nan, ipagpatuloy mo. Papatnubayan ka ni Jan. Isang magandang kinabukasan ang ibinigay sa atin ni Jan.
Ginoong Brooke, salamat. Pagdating ng araw, ipinapangako ko po sa inyo, magiging isang manggagamot ako.